Magandang araw. Ako ang tagapaksalaysayng kwentong itong kabayanihan. Narinig na ba ninyo ang istoryang ito? Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate notification ay malaking tulong. Naway lagi kayong malusog at maligaya. Major Reyes, ang isang babaeng perpektong tulad mo ay minsay nangangailangan ng ganitong espesyal na atensyon. Sa gitna ang makapal na dilim sa isang training ground ng Special Forces Regiment sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Sa likuran ang isang lumang bodega ang supli. Ang malakit na boses ni Lieutenant Colonel Jose Cruz ay mahinang umalingaw-ngaw sa mamasa-masang hangin at samga pader na semento. Naramdaman ni Major Sonia Reyes ang bawat nerbiyos sa kanyang katawan na manindik na parang kislap ang kidlat. Ang kanyang postura, na hindi kailanman natinak kahit sa pinakamatitinding pagsasanay at operasyon, ay bahagyang nanigas sa harap ng katawa-tawang sitwasyong ito. Sa pinakalupeng bodega, si Major Reyes ay nakadapa. Hinahanap ang isang listahan ng inventaryo para sa isang bihirang kagamitan na nakalagay sa ilalim ng isang mabigat na estanteng bakal. Ito ang pangunahing tungkulin na ibinigay sa kanya bilang miyembro ng Special Forces Regiment. Kaya't buong puwersa niyang ipinasok ang kanyang ulo sa makitid na espasyo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang hindi kanais-nais at sinadyang bigat mula sa kanyang likuran, at ang kamay ni Lieutenant Colonel Cruz ay walang pakundangang humawak sa kanyang combat uniform, partikular sa bahagi ang kanyang puwitan. Hindi ito simpleng pagdampi. Ito ay isang malinaw na paninilip. Mas mabilis pa sa bala ang naging reaksyon ni Sonia. Ang kanyang likas na reflexes bilang isang Special Forces operative ay umiral. Mula sa pagkakadapa, ipinihit niya ang kanyang katawan, gamit ang kanyang ngatuhot bilang suporta, at sa isang iglap ay nakatayo na siya. Ang kanyang kilos ay tuloy-tuloy at simple. Ngunit ang bilis at lakas nito ay hindi inaasahan 40 anyos na Lieutenant Colonel. Ang kanyang nga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Kahit sa dilim, ang liwanag mula sa fluorescent lamp ay nakbigay ningning sa kanyang matatalim na mga mata, na direktang nakatitik kay Lieutenant Colonel Cruz. Batalyong Commander, ang boses ni Major Reyes ay napakababa at tiyo, na tila nagtatago e isang nagnonggalit na bagyo. Ano po sa tangin ninyo ang ginagawa ninyo? Si Lieutenant Colonel Cruz ay bahagyang nagulat sa reaksyon ni Sonia, ngunit agad ding umisi at kaswal na ipinakpak ang kanyang kamay. Nananalik siya sa pader-eng ranggo at autoridad sa pagitan nilang dalawa. Sa makitit at madilim na bodegang iyon, walang ibang tao kundi silang dalawa. Aba, Sonia, nahihirapan ka yata sa paghahanap listahan, kaya tinutulungan lang kita. Masyado kang malapit sa estante, inalalayan lang kita baka matumba ka. Pilit na ginawang palakaibigan at nag-alala ni Cruz ang kanyang boses, ngunit ang kanyang nga mata ay nagsasabing ibang kwento. O baka naman, nakakamali ka na binibigyan kita ang espesyal na atensyon. Humakbang pa si Cruz, hindi umatras si Sonia. Ang kanyang matatak na tindig ay isang linyang hindi niya kayang tawirin. Hindi po ito pagkakamali, sir. Ito ay hindi kinakailangang pagdampi sa aking katawan, at hindi ito espesyal na atensyon, kundi isang malinaw na sexual harassment. Matigas ang sabi ni Sonia. Sa isang organisasyong tulad ng militar, hindi madaling direktang komprontahin ang isang nakatataas, lalo na ang isang batalyon commander. Ngunit si Major Reyes ay isang opisyal na may dangal ng Special Forces Regiment. Hindi niya papayagan ang anumang kawalang katarungan na dumungis sa kanyang misyon at karangalan. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Jose Cruz. Ang kanyang tingin ay lumamig. Sa dami ang babaeng sundalo na kanyang pinamahalaan, ito ang unang pagkakataon na may lumaban sa kanya ng harapan. Major Reyes, magtino ka, pinagsasalitaan mo na ba akong ganyan? Nasa larangan tayo ng dikmaan. Kung magiging sensitibo ka sa maliliit na bagay, ikaw lang ang mapapagot. At saka, hindi ba't problema na rin na pumasok kang mag-isa rito na nakadapa? Ito ay isang malinaw na panggalawang panggigipit at isang kasuklam-suklam na paglilipat ng sisi sa biktima. Tinutumbok ni Cruz ang kahinaan ni Sonia bilang isang babae sa likod ng kanyang perpektong pagganap sa misyon. Malinaw na naalala ni Sonia na si Cruz mismo ang nagutos sa kanya na mag-isang magtrabaho sa nakabukod na lugar na iyon. Sobra na po yan, Battalion Commander. Huminga ng malalim si Sonia. Alam niyang kapag nakpakita siyang emosyon, siya ang talo. Ginagampanan ko lamang po ang aking tungkulin, at bago ako maging tauhan ninyo, ako ay isang sundalo ng Pilipinas na may tungkuling protektahan ang aking dangal. Iulat ko po ang insidenteng ito sa nakatataas.
Samga salitang iyon, ganap na nanigas ang mukha ni Cruz. Iulat. Ang isang salitang iyon ay isang bombang maaring sumira sa lahat ng mayroon siya. Palagi niyang ginagamit ang kanyang tuso at palihim na pamamaraan upang bigyan ng presyon ang maraming babaeng opisyal sa ilalim ng pagkukunwari ng kabaitan, ngunit ni minsan ay walang naglakas loob na maghay ng formal na reklamo. Iulat. Biglang humalakhak si Lieutenant Colonel Cruz. Isang mapanuyang tawa. Sige, gawin mo. Pero Major Reyes, paano mo mapapatunayan? Tayong dalawa lang ang nasa madilim at mamasa-masang bodega na ito. Kung sa bersyon mo, ito ay sexual harassment. Pero sa bersyon ko, isa lang itong aksidenteng pagdampi habang tinutulungan kang mag-imbentaryo. Sa tingin mo ba kaya mo akong pabagsakin? Inatake niya ang kahinaan ni Sonia. Ang kawalan ng ebidensya. Ito ang pinakamadaling dahilan kung bakit napagtatakpan ang nga krimen na may kaugnayan sa kapangyarihan sa isang saradong organisasyon tulad ng militar. Bahagyang nanginik ang galabi ni Sonia. Malinaw na pinakplanuhan niyang mabuti ang sitwasyong ito. At Sonia, sa tingin mo ba hindi ko alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo para maging major sa Special Forces? Kapag sumabog ang isyong ito, ikaw lang ang mahihirapan. Ikaw lang ang pag-usapan. Hindi ka na makakasali sa anumang operasyon. Isipin mo, ang dangal na pinakaingat-ingatan mo ay masisira dahil lang sa maliit na bagay na ito. Ginamit ni Jose Cruz ang pananakot at pangudyok ng sabay. Ginawa niyang bihak ang nga pangarap at kinabukasan ni Sonia Reyes. Pinigilan ni Sonia ang pangingilabot sa kasuklam-suklam na pag-ugali ni Cruz. Isang malakas na bagyo ang nangangalit sa kanyang isipan. Babalewalay na lang ba niya ito? O lalabanan niya ang halimaw na ito at isusugal ang lahat? Dahan-dahan, napakabagal. Binuksan ni Sonia ang kanyang bibig. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Battalion Commander, handa kong itaya ang buhay ko para sa aking dangal. Sa tingin ninyo ba ay matitinak ako nga mga tsismis lamang? Alam ninyo kung gaano karaming paksasanay at pagsubok ang aking pinagdaanan. Ang layunin ko sa pagpunta rito ngayon ay upang hanapin ang listahan imbentaryo. At ngayon, narito ako upang hanapin ang aking dangal. Kinuha ni Sonia ang isang maliit na kwaderno at panulat mula sa kanyang bulsa. Pinigilan niya ang nanginginik na kamay at isinulat ng malinaw ang petsa, oras, at lugar. Ang kanyang kilos ay nagsilbing isang shock therapy kay Jose Cruz. Anong ginagawa mo? Naghahanda para sa ulat. Sir, itatala ko ang lahat na nalaman ko at susundin ang formal na proseso para isumite ito sa pulisya militar. Kung magsisinunggaling ako, hubarin ko ang aking uniforma. Ngunit kung magsasabi ako ang getutu, kayo po ang maghuhubading inyong uniforme. Nangalit ang gangipin ni Jose Cruz. Ang kanyang mukha ay namula. Hindi niya akalain na magiging ganito katigas si Sonia. Karamihan sa mga babaeng opisyal ay nanahimik o tiniis ang kanyang hindi komportableng kabaitan sa ilalim ng kanyang presyon. Sa sandaling iyon, si Sonia Reyes ay hindi na lamang isang tauhan sa kanyang paningin, kundi isang kawe na may kakayahang sirain ang lahat sa kanya. Magsisisi ka, Sonia. Ungol ni Cruz sa mababang boses. Nangangalit ang ngangipin. Sa tingin mo ba makakatagal ka sa unit na ito nang wala ako? Sa oras na makulat ka, magsisimula na ang lahat at kailangan mong harapin ito ng mag-isa. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang isinugal mo. Pagkasabi nito, sinipa ni Lieutenant Colonel Cruz ang pinto ng bodega at lumabas. Ang tunok ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa puso ni Sonia na parang putok ng baril. Naiwan si Sonia na mag-isa sa dilim. Ibinaba niya ang panulat na mahigpit niyang hawak at napaupo sa sahig na bodega. Nanginginig ang kanyang makamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at sa matinding pakiramdam ng pag-isa. Nakpasa siyang labanan ang isang mabangis na hayop sa puso ng dambuhalang organisasyong ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Sa mataas na bintana ng bodega, ang kalangitan ng gabi sa Nueva Ecija ay bahagyang kumikinang. Wala nang atrasan. Ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Mahigpit niyang hinawakan ang kuwaderno. Ito ay hindi lamang isang talaan, kundi ang kanyang unang sandata upang mabawi ang kanyang dangal. Kinabukasan, sa panlabas, ang basa ay tila normal. Ang tensyon at disiplinadong pagkilos na karaniwan sa isang Special Forces unit ang nangingibabaw. Ngunit para kay Major Sonia Reyes, ang bawat hininga ang hangin ay malagkit at mabigat. Ang nga salitang binitiwan ni Lieutenant Colonel Cruz kailangan mong harapin ito ng mag-isa ay nagsimulang maging katotohanan at sumakal sa kanya.
Pagdating sa bus, agad na formal na iniulat ni Sonia ang insidente sa pulisya militar. Kalmado at makatwiran niyang isinalaysay ang lahat ng nangyari sa bodega nung nakaraang gabi. Pagkatapos ang kanyang pahayag, kinilala ang pulisya militar ang kabigatan ng kaso at nangakong magsisimula agad ng investigasyon. Ngunit may bahid ng pag-alinlangan at pag-atubili sa kanilang mata. Ang katotohanan ng isang kasalukuyang batalyon commander ang sangkot ay tila nakpapabagal na sa kanilang pakilos. Ang problema ay sumabog sa lubing unit. Tila inasahan na ni Lieutenant Colonel Cruz ang paunang ulat ni Sonia at agad na nagsimula ang kontra-atake. Sa oras ng morning operation briefing, si Cruz ay mas naging authoritarian at malamig kaysa dati. Sinasadya niyang iwasan ang tingin ni Sonia, ngunit nang pagkakataon na ni Sonia na magsalita, matalim niya itong pinutol. Major Reyes, I hold muna natin ang opinion na yan. Nakatanggap akong ulat na si Major Reyes ay kasalukuyang nasa isang estado ng psychological instability dahil sa isang maliit na pagkakamali sa nakaraang pagsasanay. Dahil sa kabigatan ng operasyon, napagpasyahan kong kailangang suriing muli ang kanyang desisyon sa ngayon. Hindi makapaniwala si Sonia. Maliit na pagkakamali. Siya ay may perpektong rekord sa pagsasanay. Ito ay isang malinaw na kasinunggalingan na gawa-gawa ni Cruz. Gusto niyang tumutol kaagad. Ngunit naramdaman niya ang namata ang lahat sa conference room na nakatuon sa kanya. Lahat ay nagtataka. Bakit hayagang pinapagalitan ang battalion commander si Major Reyes? Anong nangyari? Sir, maari po bang sabihin ninyo kung saang pagsasanay nangyari ang pagkakamaling iyon? Major Reyes, sigaw ang Lieutenant Colonel. Sa isang organisasyong militar, huwag mong kwestiyonin ang desisyon ang nakatataas. Ito ay isang utos. Susunod na agenda. Pagkatapos ing pulong, nagsimulang kumalat ang gatsismis sa imgatauhan. Ang tsismis ayon sa kagustuhan ni Jose Cruz, ay nag-iba-iba ing anyo. Galit ang battalion commander kay Major Reyes. Sinubukan ni Major Reyes na lumapit sa battalion commander para sa personal na dahilan ngunit tinanggihan. Mayroon pa ngang nagsasabing si Major Reyes ay may hindi magandang reputasyon sa Lukang Base. Ang nga mapanirang tingin kay Sonia ay lumaganap sa Lukang Base sa Nueva Ecija. Nakisa si Sonia. Maging ang kasamahan na dati niyang pinakakatiwalaan at sinasandalan ay nagsimulang umiwas sa harap malinaw na presyon mula sa batalyon commander. Tila lahat ay nakpasya na mas ligtas na manatili sa panik ng kapangyarihan ni Lieutenant Colonel Cruz kaysa sa isang major na madaling yurakan. Sa oras ng tanghalian, sa isang sulok ng mess hall, si Sonia ay mag-isang nakaupo dala ang kanyang tray. Maya-maya, si Captain Miguel Santos, isang miyembro ng operation team, ay tahimik na umupo sa tapat niya. Si Captain Santos ay isa sa ilang kasamahan na laging humahanga sa kakayahan at integridad ni Sonia. Ma'am, sabi ni Captain Santos. Lumingalinga muna bago ibinaba ang kanyang boses. May nangyari po ba kahapon sa bodega? Kakaiba po ang tensyon sa pulong kaninang umaga. Tiningnan ni Sonia ang mata ni Miguel Santos. Nakalinlangan siyang sabihin ang lahat. Maging ang kaligtasan ni Miguel ay hindi niya masisiguro. Wala yung captain, isang hindi pagkakaunawaan lang, hindi pagkakaunawaan. Ma'am, hayagan po kayong binalewala ang battalion commander, at saka, hindi po ba at kilala ang bodegang iyon bilang lugar kung saan inutusan ang commander ang nga babaeng opisyal para sa nga di opisyal na gawain? Dati, si Second Lieutenant Garcia ay nakaranas din gulo roon bago siya tahimik na nailipat. Nagulat si Sonia sa sinabi ni Captain Santos. Ang kaso ni Lieutenant Garcia. Ang alam niya ay bigla itong nailipat dahil sa personal na dahilan. Ngayon niya napagtanto na ang masamang gawain ni Jose Cruz ay matagal ng paulit-ulit na nangyayari ng palihim. Captain, formal na po akong naksampa ang reklamo sa pulisya militar. Inamin ni Sonia ang katotohanan kay Captain Santos. Ito ay isang malinaw na kaso ng sexual harassment. Hindi agad nakapagsalita si Miguel Santos. Ang kanyang mukha ay nabahiran ang galit at pagkabigla. Ganun po ba? Sabi na nga ba? Kung mayroon po akong may tutulong, sabihin niyo lang. Pero sa lakas ko lang, hindi natin matitinak ang battalion commander. Kailangan natin ang ebidensya. Ebidensya. Napayuko si Sonia. Walang ibang tao sa madilim na bodegang iyon. Kaming dalawa lang. At iginigit niya na isa lamang itong aksidenteng pagdampi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sonia sa kanyang kwarto.
Alam niyang pinatahimik na ni Jose Cruz ang ibang nga biktima. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanyang personal na dangal, kundi para wakasan ang laganap na katiwalian at pang-abuso sa kapangyarihan sa lumbas. Naalala niya ang payo ni Captain Santos, ebidensya. Nakpasya siyang bumalik sa bodega. Baka sakali, kahit gaano kaliit ang pag-asa. Kinabukasan ang madaling araw, lihim na bumalik si Sonia sa bodega ang supply. Ang parehong malamig na pakiramdam ang sumalubong sa kanya. Maingat niyang sinuri ang sulok ng estante kung saan siya nakadapa kahapon, ang kanyang kamay. Sa ilalimnya manipis na alikabok, ay nakadamang isang kumikinang na bagay. Isa itong maliit, bilog na bagay na kasing laki niya barya. Maingat itong pinulot ni Sonia, isa itong bahaging isang maliit at portable na sensor na may built-in camera na kamakailan lang ipinakilala sa base. Alam na alam ni Sonia ang gamit nito. Isa ito sa mega security sensor na pansamantalang inilagay upang matukoy ang pagpasok ng hindi otorisadong tao sa panahon ng operasyon. Bakit ito narito? Tumingala si Sonia sa kisameng bodega habang hawak ang piyesa. Malapit sa isang maliit na bentilasyon, may bakas na isang bagay na ikinabit sa isang bahaging hindi ganong maalikabok. Naramdaman ni Sonia ang isang kutok. Maaring may nakmamanman sa bodegang ito. Ngunit kung may nakakabit na surveillance camera, hindi sana magiging ganun kakampante si Jose Cruz na lapitan siya. Mahigpit niyang hinawakan ang piyesa ng sensor. Maliit ang posibilidad na may nai-record ito. Ngunit kung may nak-install nito, maari itong maging isa pang lead. Sino sa base na ito ang may dahilan para lihim na subaybayan ang bodega? Isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa kanyang isip. Maaring may iba pang tao sa likod ni Jose Cruz, o baka naman may nakakalam sa ginagawa ni Cruz at naglagay ng sensor bilang babala, ngunit nakmamadaling inalis ito at naihulog ang piyesa. Itinago ni Sonia ang sensor at lumabas ang bodega. Hindi na siya isang simpleng biktima. Siya ngayon ay isang nak-isang investigador na kailangang tuklasin ang katotohanan sa gitna ng komplikadong ugnayan ng kapangyarihan sa bas. Ang kanyang laban ay lumawak na sa tatlong dimensyon. Lihim na kinausap ni Major Sonia Reyes si Captain Miguel Santos at ipinaalam ang tungkol sa piyesang sensor. Si Captain Santos ay isang eksperto sa larangan ng impormasyon at komunikasyon sa Special Forces Regiment. Kinumpirma nila na ang piyesa ay bahagi nga ang security sensor na ginagamit sa bas. Gayunpaman, walang storage device ang piyesa mismo, kaya't walang video o audio na makukuha. Ang mahalaga po, ma'am, ay malaman natin kung nasaan ang main module ang sensor na ito, bulong ni Captain Santos. Posibleng may ibang tao sa bas, hindi silulatan. Chol, Cruz, ang namamanmen sa pulka. Tumango si Sonia. Kailangan nating alamin kung ang layunin ang pagmamanman ay para mahuli ang katiwalian ni Cruz, o para bantayan ang supply sa bodega. Nasa isang dilema si Sonia. Ang opisyal na investigasyon ng pulisya militar ay mabagal. Ginamit ni Jose Cruz ang kanyang nga koneksyon at kapangyarihan para hadlangan ang investigasyon, at may mga bali-balitang kumakalat na nangangalap siya nga pakeng testimonya laban sa kanya. Kung magpapatuloy ito, baka siya pa ang makasuhan ang paninirang puri sa nakatataas o paglabak sa disiplina. Nakpasya si Sonia. Napagtanto niyang hindi niya mapapanagot si Cruz sa pamamagitan ng opisyal na proseso. Maglalagay siyang ang pain upang muling akitin si Cruz sa bodega at doon makakuha ang tiyak na ebidensya. Bumuo siyang isang detayadong plano. Una, gamit ang di-opisyal na network na komunikasyon sa base, nagpakalat siyang peking tismis na may nakahanap na isang lumang listahan na karmas na lihim na ginagamit sa bodega. Si Jose Cruz ay may record ng investigasyon para sa pagnanakaw ng supply nun. Kaya tiyak na tatamaan ang tismis na ito sa kanyang kahinaan, at kumilos si Sonia sa paraang alam niyang pinakapamilyar kay Cruz. Pagkatapos ang pagsasanay sa gabi, sinadya niyang maglakad patungo sa direksyon ng bodega sa lugar kung saan siya makikita ni Cruz. Hiniling niya kay Captain Santos na magpadala ng isang partikular na signal sa radyo nga ilang minuto matapos siyang pumasok sa bodega. Ang signal na iyon ay magsisilbing hudyat para kay Santos na agad dalhin ang nga opisyal nga pulisya militar malapit sa bodega kung pumasok si Cruz. Alas 11 gabi. Malalim na ang gabi sa Fort Magsaysay, at tahimik ang paligid ng bodega. Muling pumasok si Sonia Reyes sa mamasa-masa at malamig na bodega. Sa pagkakataong ito, sa halip na dumapa, nakunwari siyang naghahanap ing listahan sa pamamagitan ing paghahalungkat sa mga kahon sa isang sulok.
Nakatago sa loop ang kanyang combat uniform ang isang napakalit na recorder na lihim na inihanda ni Captain Santos. 5 minuto. 10 minuto. Pinigil niya maging ang kanyang pahinga habang nahihintay kay Jose Cruz. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang countdown bago maksimula ang isang operasyon. Ang katotohanan siya mismo ang pain ay nagdulot sa kanyang matinding tensyon. Maya-maya, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng bodega. Sa dilim, lumitaw ang anyo ni Jose Cruz. Ang kanyang muka ay may halong pag-ingat at kasakiman. Nahulog siya sa pain ng sismis. Sonia, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Cruz ay mahina, ngunit iba sa dati niyang mapanuksong tono. Sa pagkakataong ito, may malinaw na banta, Sir. Nakunwaring nagulat si Sonia at tumayo. Hindi ko pa po natatapos ang inventaryo. Baka po kasi may nawawalang listahan sa mga lumang kahon na ito. Listahan. Dahan-dahang lumapit si Cruz. Anong listahan? Wala akong natanggap na ulat tungkol diyan. Napakalumang dokumento na po kasi. Kaya siguro hindi ninyo alam. Pero sa tingin ko po ay nahanap ko na. Dito po sa ilalim ng kahon na ito. Sadyang itinuro ni Sonia ang isang partikular na kahon. Tiningnan ni Jose Cruz si Sonia mula ulo hanggang paa. Ang sismis tungkol sa listahan ang armas ay nag-aalala sa kanya. Ngunit kasabay nito, ang katotohanang mag-isa si Sonia ay pumukaw sa iba pa niyang pagnanasa. Ipakita mo muna sa akin, kung classified document yan, hindi mo dapat basta-basta hawakan. Pinaliit ni Cruz ang distansya sa pagitan nila. Napakalapit na naririnig na niya ang kanyang pahinga. Itatanong ko po sana kung maaari kong surin muna bago ay report sa inyo, pero hindi na kailangan. Tabi. Itinulak ni Cruz si Sonia at yumuko patungo sa kahon. Sa sandaling iyon, hindi pinalampas ni Sonia ang pagkakataon. Lihim niyang pinindot ang recorder sa kanyang kaliwang bulsa. Ito po ba? Itinaop ni Sonia ang kahon upang ipakita ang laman nitong gawalang sulat na papel. Nang sandaling susuriin ni Cruz ang laman ang kahon, napagtanto niyang nilinlang siya ni Sonia. Walang listahan ang armas. Sumabog sa galit ang kanyang mukha. Nangahas kang lokohin ako. Sa sobrang galit, marahas niyang hinawakan ang balikat ni Sonia. Inaasahan na ito ni Sonia. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang gampanan ang kanyang papel bilang pain. Hindi siya lumaban at hinayaang idiin kamay nito ang kanyang balikat. Malinaw na na-recording device ang galit na boses ni Cruz. Sonia, naghihiganti ka ba dahil sa ginawa ko sayo sa bodega? Sino ka para galawin ako? Isang major na naglalakas loob na maglagay ng patibong para sa isang battalion commander. Kaya kong sirin sa isang iglap ang lahat ng pinagirapan mo sa Special Forces. Kalmadong sumagot si Sonia. Sir, kung ang ginawa ninyo sa akin ay tama, hindi ninyo kailangang magalit ng ganito. Hindi naman po dahil sa listahan kaya kayo nakakaganyan. Hindi ba? Manahimik ka. Ang nga babaeng tulad mo ang sumisira sa organisasyon. Hahayaan kitang pagbayaran ang pagamon mo sa aking autoridad. Hindi napigilan ni Jose Cruz ang kanyang galit at marahas na itinulak si Sonia sa pader. Sinadya ni Sonia na matumba at lumikhang malakas na tunok ng pagtama sa pader. Lahat ay nare-record. Ang marahas na pakilos at pananakot ay naitatala sa sandaling iyon. Sakto. Ang signal sa radyo na ipinanggako ni Captain Santos ay mahinang umalingaw-ngaw sa labas ng bodega. Kasabay nito, ang tunok ng maraming bota ay mabilis na papalapit sa labas. Namutla ang muha ni Jose Cruz. Sino yan? Kasabwat mo si Miguel? No, nanggahas ka. Sir, tapos na po. Matigas na sabi ni Sonia. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang nga mata ay tulad ni isang mangangaso na tiyak sa kanyang tagumpay. Malakas na bumukas ang pinto ng bodega. Dalawang pulisya militar mula sa basa at si Captain Miguel Santos, na siyang gumabay sa kanila, ay pumasok na may tensyon sa kanilang nga mukha. Ang tumambat sa kanila ay si Major Sonia Reyes na nakasandal sa pader at si Lieutenant Colonel Jose Cruz na puno ng galit at mahigpit na hawak ang kanyang braso. Lieutenant Colonel Jose Cruz. Sa oras na ito, ikaw ay aming inaaresto sa salang paglabag sa disiplina at pananakit. Malamig na umalingaw-ngaw ang boses ang pulisya militar sa loob ng bodega. Tiningnan ni Jose Cruz si Sonia Reyes. Walang sugat ang kanyang mukha, ngunit puno ito ng pahamak at pandidiri para sa kanya. Doon niya napagtanto na nahulog siya sa isang patibong. Ang listahan ay pain, at ang tunay na pain ay si Sonia Reyes mismo. Hanggang sa huling sandali ang kanyang pag-aresto, nanlaban si Cruz na parang susugurin si Sonia. Ngunit napigilan siya ang pulisya militar.
Lumapit si Captain Santos kay Sonia at tumango. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Walang emosyon na pinanut ni Sonia Reyes ang pagkalatkat kay Jose Cruz. Hawak niya sa kanyang kamay ang recorder. Nanalo siya, ngunit mabigat ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, hindi madaling sumuko si Jose Cruz. At ang resultant insidenteng ito ay yayanig sa buong base. Lumabas siyang bodega. Ang hangin sa madaling araw Nueva Ecija ay malamig, ngunit ang apoy na nag-alap sa kanyang puso ay mas mainit kaysa dati. Hindi na siya isang biktima, kundi isang matagumpay na operatiba na nagtaguyod ng katarungan. Ang unang yugto ng kanyang mahabang laban ay maringal na nagsimula. Isang linggo matapos arestuhin si Lolanton. Colonel Cruz, ang base sa Nueva Ecija ay tila bumalik na sa normalidad, ngunit sa loop, isang tahimik na digmaan ang nagaganap na umikot kay Major Sonia Reyes. Ang audio recording na nakuha sa eksena ay malinaw na naglalaman ng kanyang pananakot at karahasan. Ngunit ito ay ebidensya lamang ng paglabag sa disiplina at pananakit, hindi direktang patunay ng sexual assault. Ang nga abogado ni Cruz ay pinalalabas na ito ay isang alitan lamang na nakugat sa isyung inventaryo. At inihahanda na nila ang pagsampang kasong paninirang puri laban kay Sonia. Gaya ang inaasahan, nahirapan ang investigasyon ang pulisya militar. Ginamit ni Loplanto Colonel Cruz ang kanyang nga koneksyon upang guluhin ang kaso. Si Sakuntuplant, Ana Garcia, na nakaranas din ang panggigipit, ay umiiwas na sa mga tawak o kung sumagot man ay binabago ang kanyang testimonya. Ang ibang babaeng opisyal ay nanahimik din, o mas malala, nakbigay ng pakeng testimonya na si Sonia ay laging nakpapakitang labis na reklamo laban sa batalyon commander. Ang salitang sexual harassment ay unti-unting lumabo sa ilalim na malaking anino ng kapangyarihan ni Cruz. Ang pinakamasakit ay ang pagtrato sa kanya nga kasamahan. Kapag dumadaan si Sonia, hayagan siyang iniwasan o tumitigil ang ngabulungan at tinitingnan siyang malamig. Ang kanyang presensya ay tila nakdulot na abala sa buong bus. Isang hapon, sa bakanteng operation room, nakita ni Sonia si Captain Miguel Santos. Mukha itong pagod, ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling matatak. Ma'am, mahirap man po, kailangan ninyong kumain. Inabutan ni Captain Santos si Sonia ang isang termos. Pinakiusapan ko po si Mama na lutuin itong bulalo. Kainin niyo po ng palihim. Tinanggap ni Sonia ang termos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat, Captain. Maging ikaw ay nadadamay na rin dahil sa akin. Alam kong pinipilit ka na ring lumayo sa akin. Ayos lang po ako, ma'am. Naniniwala po ako na tama kayo. Dahil tumulong ako sa pag-iakitsi kay Cruz sa bodega. Responsibilidade ko rin po ito. At ngayon, kayo po ang pinakamalungkot na isla sa buong bus. Gusto ko pong maging parolaman lang sa islang iyon. Sa tapat ng mga salita ni Miguel, napaluha si Sonia. Ang nak-isang taong sumusuporta sa kanya sa bulok na sistemang ito ang nagpapalakas sa kanya. Captain, hindi ko hahayaang matapos ito sa kasong pananakit lang. Inulit niya ang ginawa niya sa akin kay Ana Garcia at sa iba pa. Ito ay isang sex crime. At sinusubukan ng buong bes na paktakpan ito. Ito ay isang hamon sa dangal ng militar. Pero ma'am, kulang po tayo sa ebidensya. Ang recorder ay mayroon lamang pananakot, walang direktang usapan tungkol sa harassment. At ngayon, pinapalabas ni Cruz na tinukso niyo raw siya pero tinanggihan niya. Kaya't naktanim kayo nga sa loop at ginamit ang recorder para ilaglak siya. Malamang napaniwalaan ito nga investigador. Alam nyo naman po, laging pinoprotektahan ang sistema ang makapangyarihan. Umiling si Sonia. Alam ko kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang script. Ngunit may isang ebidensya siyang nakaligtaan, na akala niya ay naitago niyang perpekto. Ang piyesa ang sensor na nahanap ko sa bodega. Captain, kailangan nating malaman kung nasa ng main module niyon, o kung sino ang nag-install at nagpatakbo nito. Naging seryoso ang mukha ni Captain Santos. Ang sensor po ba? Palihim ko na pong tinanong sa mga kaibigan ko sa Communications Department. Ngunit wala po iyon sa opisyal na listahan ng inventaryo. Sinasabing binili lang daw ito pansamantala para sa pagsasanay at itinapon na. Walang record. Para itong multo. Hindi ito multo, maring sabi ni Sonia. Sino ang magtatangkang lihim na manmanan ang lugar kung saan ginagawa ni Cruz ang kanyang nga krimen? Dahil ba sa pagnanakaw ang supply, o isang whistleblower na sinusubukang kumuhang ebidensya sa mga insidenteng ibang babaeng opisyal? Ang taong nag-install na sensor na iyon ang ating tanging testigo sa labas.
Iminungkahi niya kay Captain Santos ang isang counterintelligence operation. Ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa sensor sa panik ni Cruz. Si Cruz ay siguradong hindi makatulog sa gabi. Iniisip kung may iba pa akong ebidensya maliban sa recorder. Kung babanggitin natin ang tungkol sa sensor, kikilos siya para burahin ang kanyang nga bakas. Kapag kumilos siya, mahuhuli natin ang kanyang nga kasapwat. Nakatubili si Miguel. Masyadong mapanganib. Ma'am. Kung mabigo siyang mahanap ang sensor, baka kayo po mismo ang kanyang saktan. Wala na siya sa tamang pag-isip ngayon. Wala nang mawawala sa akin. Captain, hindi na tinak ang tingin ni Sonia. Miyembro akong Special Forces. Handa ako sa anumang pananakit. Ang ikinababahala ko ay ang tuluyan niyang pagwasak sa aking ebidensya. Kung hindi natin malulutas ito, makakaroon isa pang Ana Garcia, isa pang biktima. Kailangan kong pigilan iyon. Ito ang aking misyon. Kinabukasan, nilapitan ni Sonia ang isang Master Sergeant sa Personnel Department na kilalang tapat kay Cruz. Alam niyang malakas ang loyalty ng sarhento, ngunit mahina ito sa tsismis. Master Sergeant, may ipapasabi po ako kay Luklan. Colonel Cruz. Bumulong si Sonia habang dumadaan, noong insidente sa bodega. Sa pagmamadali niyang umalis, naihulog niya ang piyesa ng isang napakahalagang classified military sensor. Nasa akin po iyon. Mas malaking problema ito kaysa sa listahan. Ipinapaalam ko lang po para malaman niya. Umalis si Sonia. Namutla sa gulat at takot ang mukhang Master Sergeant. Tiyak na naintindihan niya ang ibig sabihin ng impormasyon. Hindi na ito tungkol sa harassment lang, kundi isang mas malaking katiwalian na may kinalaman sa military secret. Ilang araw ang lumipas. Isang sulat na walang pangalan ang dumating sa kwarto ni Sonia. Sa loop, may isang manipis na papel at isang sirang pirasong sensor. Dalawang salita lang ang nakasulat. Tigilan mo. Ito ay babala mula kay Cruz, ngunit patunay din ng kanyang pagkabalisa. Nahulog siya sa pain ni Sonia. Ngunit ang katotohanang hindi niya nahanap ang tunay na sensor na hawak ni Sonia. Kahit na pinaimbestigahan niya ang paligid, ay nagpapahiwatik na ang nag-install nito ay hindi niya kasapwat. Tahimik na sinunok ni Sonia ang sulat. Ngayon, kinikilala na siya ni Cruz hindi bilang biktima, kundi bilang isang seryosong banta sa kanyang kapangyarihan. Ito ay ayon sa kanyang plano, ngunit kasabay nito, ang kanyang kaligtasan ay nasa mas malaking panganib. Sa likod niya, hindi na lang si Cruz ang nag-abang, kundi ang aninong utusan niya. Ang babalang tigilan mo ay nagsilbing gasolina sa poingantyang laban. Hindi niya ito tatapusin bilang personal na pag-iiganti. Kailangan niyang putulin ang kadena ng katiwalian at sexual abuse na malapit nang sumabog sa baseang Nueva Ecija. Tahimik siyang nakradyo kay Miguel. Captain, simulan na natin ang Operation Silent Island. Sa bawat kilos ko, susundan ako ang kanilang gaanino. Kailangan nating baliktarin ang pagsubaybay sa kanila. Handa na akong maging pen. Ang kaso ni Lucuro Cruz ay kumalat sa buwang militar. Ang Brigade Commander sa Fort Magsaysay, isang Brigadier General, ay natakot na makaapekto ito sa kanyang promosyon, kaya't sinubukan niyang patahimikin ang kaso at palabasin na si Major Sonia Reyes ang may problema. Ang unang opisyal na parusa kay Sonia ay ang pagtanggal sa kanyang posisyon at pansamantalang paglipat. Ang opisyal na dahilan ay para sa kanyang psychological stability at para sa neutral na investigasyon, ngunit ang totoo ay para alisin siya sa Special Forces Operation Team at pigilan ang pagkalat ng issue. Inilipat siya sa isang simpleng trabahong administratibo sa isang military research institute sa ilalim ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Sa araw ng kanyang pag-alis, hinintay siya ni Captain Miguel Santos sa harap ng base sa madaling araw. Ma'am, aalis na po ba talaga kayo ng ganito? Malinaw po na isa itong paghihiganti. Dapat po kayong umapela sa nakatataas. Hindi maitago ni Miguel ang kanyang galit. Mas kalmado si Sonia. Inaasahan na niyang tatalikuran siyang sistema. Ayos lang. Captain. Hindi ko iniisip na si Cruz lang ang problema sa base na ito. Ang sistema mismo na nagpoprotekta sa kanya ang problema. Ang paglipat na ito ay maaring maging isang oportunidad para sa akin. Sa Maynila, makakahanap akong paraan para ilabas ang kasong ito. Dito sa Fort Magsaysay, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pero ma'am, ang audio recording at ang piraso ng sensor ay hindi sapat para idiin siya. Mag-apply na siya ng piyansa at malapit ng makalaya. Kapag nangyari iyon,
Pareho tayong manganganib. Gaya ang sinabi ni Miguel. Ilang araw matapos lumipat si Sonia, si Jose Cruz ay nakalaya sa pamamagitan ng isang desisyon ng korte. Ang dahilan, mababang posibilidad na siya ay tumakas o sirain ang ebidensya. Imposibleng mangyari ito kung walang tulong mula sa makapangyarihan. Ang balita ay isang malaking dago kay Sonia, ngunit hindi siya sumuko. Habang ginagampanan ang kanyang trabaho sa Research Institute, gabit-araw niyang sinubaybayan ang nakaraan ni Cruz at ang taong tumulong sa kanya. Nalaman niya na nung iniimbestigahan si Cruz para sa pagnanakaw ng supply, isang mataas na opisyal ang nagligtas sa kanya, si Colonel Antonio de Leon, isang maimpluwensyang opisyal sa DND. Captain Colonel Antonio de Leon, sabi ni Sonia kay Miguel sa isang encrypted message. Siya ang tumulong kay Cruz na makaluzo sa kasoong panyanakaw, malamang may hawak na kahinaan si Cruz laban kay De Leon. O makasabwat sila. Ang paglayan ni Cruz ay malamang dahil sa impluensya ni De Leon, patuloy ang lihim na komunikasyon ang dalawa. Tila sila mga special agent na nakapasok sa teritoryo ang kaaway. Miguel Santos, Ma'am, si Cruz ay hindi bumalik sa base. Nasa labas siya at ginigipit ang lahat kaya tumulong sa inyo, kasama na ako. Ang aking performance evaluation ay binabaan sa ilalim niyang kategoryang insubordination. Sonia Reyes. Captain, unahin mo ang iyong kaligtasan. Ang pagtuon niya sa iyo ay patunay na natumbok natin ang kanyang kahinaan. Hanapin mo ang koneksyon ni De Leon at Cruz. Suriin mong muli ang record ng supply sa bus. Ang sikretong bodegang iyon ay hindi lang tungkol sa harassment. Kahit mapanganib, muling hinalungkat ni Miguel ang record ng bodega. Gabi-gabi, mag-isa siyang nagbabasa ng dokumento. Isang gabi, natakpuan niya ang isang napakalumang, sulat kamay na ledger. Nakatago ito sa isang sulok, puno nga alikabok. Nakatalarun ang di opisyal na transaksyon nga supply sa loop nga maraming taon. Karamihan ay nga mamahaling kagamitan ng Special Forces. Ang nga kagamitang nakalista bilang nawala habang nakaimbak ay lumalabas na inilabas sa pamamagitan ang nga personal na release form na may pirma ni Jose Cruz. Ang halaga ay umaabot sa milyon-milyong piso. At ang pinakagulat niya, sa isang partikular na pahina ang ledger, may nakasulat na, Colonel Antonio de Leon, Fort Magsaysay visit, transfer complete. Kasama nito ang serial number and kagamitan na may kaugnayan sa classified military sensor na hinahanap ni Sonia. Ma'am Jackpot, tuwang-tuwang tumawag si Miguel. Zilamita Colonel Cruz ay hindi lang isang sex offender. Kasama si Colonel De Leon, nagnanakaw sila ng supplying militar at ginagamit ang Fort Magsaysay bilang kanilang personal na piggy bank. At ang sensor na iyon ay hindi lang isang simpleng security sensor. Isa itong classified military operational equipment. Tila huminto ang puso ni Sonia habang tinitingnan ang litrato ng ledger. Ang sikretong bodega ay mas malaki at mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. Ginamit ni Cruz ang harassment para pagtakpan ang kanyang mas malaking krimen. Captain, huwag na huwag mong iwawala ang ledger na iyan. Iyan ang susi para pabagsakin sina Cruz, De Leon, at lahat ng bulok na opisyal na nakpoprotekta sa kanila. Pero ma'am, sa oras na ilabas natin ito, magiging kalaban natin ang buong militar. Maari tayong kasuhan ang paglalabas ang military secrets. Ituturing itong ebidensyang nakuha sa illegal na paraan. Natahimik si Sonia. Ang nasa harap niya ay ang malamig na pasilyo ng Research Institute. Kailangan niyang ihanda ang sarili na mawala ang lahat na mayroon siya bilang isang Special Forces Major. Hindi na ako naniniwala sa batas militar, Captain. Ang kasong ito ay lampas na sa kakayahan militar na linisin ang sarili. Kailangan na inghatol mula sa labas. Ilalabas natin ang ledger na ito sa media at isusumite sa isang Special Investigation Task Group DND. Kailangang malaman ang mundo ang kanilang karumal-dumal na krimen. Ito ang tanging paraan para maibalik ang dangal ng militar. Ang kanyang desisyon ay pinal. Hindi na siya isang biktima, kundi isang whistleblower na handang ilantat ang malubhang katiwalian sa lupeng militar. Ang daan ay puno ng tinik. Ngunit ang kanyang dangal at paninindigan sa katarungan ay hindi hahayaang siya'y umatras. Ang paglabas ng kopya ng ledger sa media ay nakdulot ng isang malaking pagsabog. Ang mapanggunahing pahayagan at istasyon ng TV sa Maynila ay sabay-sabay na nagulat. Special Forces Major, inilantad ang sexual harassment at milyang pisong katiwalian ng battalion commander.
Ang Fort Magsaysay ay biglang naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Dahil sa presyong gimedya, hindi na maitagon ni Denede ang kaso. Ang kalihim ng tanggulang pambansa ay humingi ng paumanhin sa publiko at agad na bumuo ng isang Special Investigation Task Group, SITG, na ipinadala sa Nueva Ecija. Ang kaso ay lumaki mula sa simpleng harassment patungo sa isang malaking iskandalo ng katiwalian at organisadong pagtatakip ng nga mataas na opisyal. Kahit nakalaya, si Jose Cruz ay nasukol sa matinding pambabatikos ng media. Si Colonel Antonio de Leon ay naging pangunahing target din ng investigasyon at tinanggal sa lahat ng kanyang tungkulin. Si Captain Miguel Santos ay naging bayani sa bas, ngunit kasabay nito, nakatanggap siya nga banta mula sa mga natitirang kasapwat ni Cruz. Ipinagbawal ang anumang komunikasyon niya kay Sonia, at itinago niya ang orihinal na ledger sa isang ligtas na lugar habang nasa ilalim ng proteksyon ng SITG bilang pangunahing testigo. Samantala, si Major Sonia Reyes ay ipinatawag sa Camp Aguinaldo bilang pangunahing saksi. Matatak niyang isinalaysay ang lahat, mula sa harassment hanggang sa katiwalian. Habang nagahaluhok ang SITG sa Fort Magsaysay, pinanot ni Jose Cruz ang pagguho ang kanyang mundo. Ang tanging pag-asa niya ay maging kulang ang ebidensya ni Sonia o manahimik ito sa huling sandali. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at yaman para lapitan si Sonia. Inabangan niya ito malapit sa kanyang tirahan sa isang military apartment complex sa Quezon City. Isang maulang gabi, habang pauwi si Sonia, hinarang siya ni Jose Cruz. Ang kanyang mukha ay pagod at desperado, wala na ang dating kayabangan. Sonia, mag-usap tayo. Mahina niyang sabi. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Huminto si Sonia. Itinaas niya ang kanyang payong at diretsong tiningnan ito. Walang takot. Tanging paghamak at malamig na galit. Wala po kayong karapatang kausapin ako, Sir. Karapatan. Ikaw ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Hindi mo ba alam kung gaano kapanganib ang ginagawa mo? Hindi lang si Colonel De Leon ang sangkot, kundi pati ang nga nasa itaas niya. Ikaw at si Miguel Santos ay parehong malilintikan sa kasong paglalabas in military secrets at paninirang puri. Lumapit si Cruz. Ano bang gusto mo? Pakbawi ang dangal, pakhiganti, para, sabihin mo, ibabalik ko ang dangal mo, aaminin ko ang ginawa kong harassment at hihingi ako ang tawad. Ibigay mo lang sa akin ang orihinal na ledger at lahat ng ebidensya, at manahimik ka na. Makakabalik ka sa special forecast, at ako naman ay tahimik na magre-retiro. Ito lang ang paraan para pareho tayong makaligtas. Ang kanyang alok ay isang matamis na lason. Kung amin siya, may babalik ang dangal ni Sonia. Ngunit mariing umiling si Sonia. Sir, hindi ko kailangan ang paumanhin ninyo. Ang pag-amin ninyo ay sapat nang nakarecord sa aking audio file. Ang gusto ninyo ay ang aking pananahimik noon. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang gusto ninyo. Gusto ninyong paktakpan ko ang harassment at ang katiwalian ninyo. Tiningnan ni Sonia si Cruz na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay mas malinaw pa kaysa sa patak ng ulan. Sinabi ninyo sa akin na kailangan ko ang espesyal na atensyon. Nang hawakan ninyo ang aking puwitan, naramdaman ko hindi lang ang inyong pagnanasa, kundi ang inyong kayabangan dahil sa kapangyarihan. Ang pahawak na iyon ay nakpakita na ang tingin ninyo sa akin ay hindi isang babaeng sundalo, kundi isang pag-ari. Ang sexual harassment na ginawa ninyo ay isang nakasanayang kilos para paktakpan ang inyong nga krimen. Manahimik ka, anong alam mo? Nawala sa sarili si Cruz at tinabik ang payong ni Sonia. Bumaksak ito at nabasang ulan ang kanyang uniforma. Ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang alam ko ay ang milyon-milyong pisong nakasulat sa inyong ledger ng katiwalian at ang inyong kasuklam-suklam na pagpupumilit na paktakpan ito. Hindi ko kailangan ng paumanhin ninyo. Ihaharap ko kayo sa batas at katarungan. Gigibayin ko ang kaharian eng kasakiman at kapangyarihan na inyong itinayo at ibabalik ko ang tunay na dangal eng militar. Ito ang aking huling misyon bilang isang major eng special forces at bilang isang sundalo. Gumuho ang mundo ni Jose Cruz. Napagtanto niyang handang isugal ni Sonia ang lahat. Hindi pra oposisyon ang gusto niya. Katarungan mismo. Magsisisi ka, Sonia. Hindi ako babagsak ng mag-isa. Isasama ko ang lahat. Pakbabayaran mo ang pagkalaban mo sa akin. Pagkasabi nito, mabilis siyang nawala sa ulan. Pinulot ni Sonia ang payong. Basang-basa siyang pumasok sa kanyang apartment. Handa na si Cruz para sa kanyang huling pag-atake. At handa na rin si Sonia.
Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na USB na naglalaman ang huling, tiyak na ebidensya. Ang nga kopya ang nga email at mensahe kung saan tinatakot ni Cruz ang ibang babaeng opisyal at inutusan ang nga kasapwat na pagtakpan ang kanyang nga krimen. Ito ang huling susi na magpapatibay sa lahat ng kanyang ebidensya. Kinabukasan, handa na siyang isumite ito sa SITG. Nakatayo siya sa talim ang isang kutsilyo. Ang kutsilyong ito ba ang hiwa sa kanya, o magbibigay sa kanya ang tagumpay? Ang nga ebidensyang isinumite ni Sonia, lalo na ang laman ng USB, ang nagbigay daan sa mas mabilis na investigasyon ng SITG. Si Jose Cruz at Antonio de Leon ay formal na sinampahan in kaso, ngunit ang kanilang panik ay lumaban din. Si Captain Miguel Santos ay kinasuhan ang paninirang puri at paglalabas ang military secrets. Si Sonia naman ay siniraan sa pamamagitan ang pagpapakalat ang gamalisyosong sismis tungkol sa kanyang nakaraan. Isang gabi, naramdaman niyang sinusundan siya ang isang itim na sasakyan. Ginamit niya ang kanyang training sa Special Forces para mawala sa kanilang paningin at magtago sa bubong ang isang gusali. Narinig niya ang usapan ang dalawang lalaki na bumaba mula sa sasakyan nga dating sundalo na inupahan ni Cruz. Nasaan na yon? Utos ni Sir Cruz na kunin natin ang lahat ng ebidensya sa kanya. Kailangan nating tapusin to. Ni-record ni Sonia ang kanilang usapan. Ito ang patunay na kahit nakakulong, gumagamit pa rin si Cruz ang dahas. Kinabukasan, sa interrogation room, muli silang nakaharap. Sonia, sinira mo ako, sabi ni Cruz na nakaposas. Pero kung babagsak ako, isasama kita. Kalmadong sumagot si Sonia. Hindi ko po kayo sinira. Ang sarili ninyong kasakiman at kayabangan ang naglagay sa inyo diyan. Dinungisan ninyo ang dangal ng uniforma. Manahimik ka, traidor. Dahil sayo, nasira ang tiwala sa militar. Sa halip na sumagot, isinumite ni Sonia ang audio recording ng tauhan ni Cruz sa pinuno ng SITG. Ito po ang patunay na gumagamit siyang dahas para patahimikin ako. Nang marinig ang recording, gumuho ang huling depensa ni Jose Cruz. Ang kanyang mukha ay namutla. Wala na siyang lusot. Sa huli, umamin si Jose Cruz sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang pag-amin ay nakudyok sa lahat ng kanyang kasapwat, kasama si Colonel De Leon, na umamin na rin. Ang nakisang laban ni Sonia ay nagsimulang magbunga ang tagumpay. Sa paglilitis sa hukumang militar, si Sonia at Miguel ang naging pangunahing masaksi. Ginamit ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya, ang audio files, ang ledger, ang digital records, at ang recording ang pananakot para humingi ang mabigat na parusa. Sinubukan pa rin ang nga abogado ni Cruz na palabasin na si Sonia ay isang babaeng may personal na galit, ngunit nanatili siyang matatak. Sa kalagitnaan ng paglilitis, isang sorpresa ang dumating. Si Duaun Elta, Ana Garcia at 3 pang babaeng opisyal na naging biktima ni Cruz ay naglakaslop na tumestigo. Ang laban ni Sonia ay hindi na nakisa. Ang maliit na batong kanyang inihagis ay lumikha ang gaalon na nakbigay ang lakas ng luksa ang nanahimik. Sa kanyang huling testimonya, nagsalita si Sonia mula sa puso. Hindi ako narito para magiganti. Noong una, inakala kong ang dangal ko lang ang niyurakan. Ngunit sa labang ito, natutunan ko na ang tunay na dangal ay nakmumula sa katapangan na magsalita laban sa kawalang katarungan. Battalion Commander, tiningnan niya si Cruz. Sinabi ninyo na haharapin ko ito ng mag-isa. Ngunit hindi ako nag-isa. Nandiyan si Captain Santos na naniwala sa akin. At ngayon, nandito ang kasamahan kong nakaranas ng parehong sakit. Giniba natin ang bulok na kaharian ang kapangyarihan na inyong pinrotektahan at ibinalik natin ang tunay na dangal ang militar. Natutunan ko na sa kailaliman ang kadiliman. Walang kapatawaran at pagkakasundo. Ngunit mayroong katarungan at pananagutan. Hinihiling ko na pagbayaran ninyo ang lahat ninyong kasalanan. At hindi ko hubarin ang aking uniforma. Ang uniformeng ito ang aking dangal. At ang simbolo ng katarungang aking ipinaglaban. Ang kanyang salita ay nakpatahimik sa buong korte. Ilang araw ang lumipas. Hinatulan si Lieutenant Colonel Jose Cruz ing 15 taong pagkakakulong. Si Colonel Antonio de Leon at ang iba pa ay nakatanggap din ing mabibigat na sentensya. Ito ay isang makasaysayang hatol laban sa pang-abuso sa kapangyarihan at katiwalian sa militar ng Pilipinas. Nakahinga ng maluwag si Sonia. Natapos na ang kanyang paghiganti. Ngunit ang natuklasan niya sa dulo ay hindi lang simpleng tagumpay.
Ito ay ang katotohanan kung paano mababago ang isang matapang na boses ang buhay ng maraming nananahimik. Ang kanyang dangal ay naging isang kastilyong hindi na kayang gibayin ni Numan. Epilogo, ang bukang liwayway sa Nueva Ecija. Matapos ang hatol, si Major Sonia Reyes at Captain Miguel Santos ay kinilala bilang mga bayani at whistleblower. Ang kanilang ginawa, bagamat kontrobersyal, ay nagsilbing daan para linisin ang katiwalian sa militar. Nagkaroon ng malawakang reforma sa DND at sa Fort Magsaysay. Ang unang pagbabago ay ang pagbabalik ni Sonia sa kanyang posisyon sa Special Forces Regiment. Nang muli siyang tumapak sa training ground ng Fort Magsaysay, lahat ng sundalo ay tumayo at pumalakpak. Ang dating malamig na tingin ay napalitan ng respeto at pahanga. Si Captain Miguel Santos ay naibalik din sa pwesto at naging kasama ni Sonia sa pamumuno ng isang bagong operation team. Ang una niyang pinuntahan ay ang bodega, ang madilim at mamasa-masang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot at isinilang ang kanyang krusada para sa katarungan. Bukas na ang pinto, sa loob, wala nang bakas ang katiwalian. Maayos na ang lahat ang supply. Lumapit si Captain Santos. Ma'am, ang bodegang ito ay hindi na lang para sa inventaryo. Isa na itong silit-aklatan ing katarungan, ngumiti si Sonia. Hindi, Captain. Ito na ngayon ang simula ng katapangan na hindi na mananahimik. Dito natin nabawi ang nawalang dangal ng militar. At ngayon, bubuin natin ang hinaharap. Itinatak ni Sonia ang programang tagapagtanggol ng dangal, isang sistema ng suporta para sa mga biktima ng pang-abuso sa militar. Ito ay lumaganap at naging modelo para sa buong sandatahang lakas. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang seremonya, isang bagong bandilang unit ang itinaas. Sumisimbolo ito sa muling pakbangon ang kanilang dangal. Habang iwinawagayway ang bandila, si Sonia at Miguel ay sumaludo ng buong pakmamalaki. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak na kalangitan ng Nueva Ecija. Tapos na ang kanyang mapanganib at nag-isang laban, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatiling isang bandilang ng pag-asa para sa lahat. Ang kwento ni Major Sonia Reyes ay nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang katapangan ni isang tao ay kayang baguhin ang mundo. Ang di kinakailangang pagdampi na kanyang naranasan ay hindi lamang isang personal na insulto. Ito ay naging isang matalim na espada ang katarungan na tumusok sa puso ng isang dambuhalang katiwalian. Ipinaglaban niya ang tama, at bilang resulta, naibalik niya ang boses ng maraming biktima. Ang tunay na pamumuno ay hindi nagmumula sa tuktok ni kapangyarihan, kundi sa tinik ni katotohanan na sumisigaw mula sa pinakamababang lugar. Sa ilalim ng bagong sikat ng araw sa Nueva Ecija, buong tapang na ipinagpatuloy ni Major Sonia Reyes ang kanyang misyon. Ang kanyang uniforme ay nakniningning sa dangal na siya mismo ang naktanggol at nakpanalo.